Nako, yari ho ang mga kongresista, partikular ito ho ang mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives, kung sila po ay magsisinungaling at hindi po magsasabi ng totoo kung ano po ang tunay na impormasyon dito po sa kalagayan ng yung naunang tatlong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Nako, may binabang ito pong si Senator Rodante Marcoleta na kapag hindi po nagsabi ng katotohanan, ang mababang kapulungan ay siya mismo ang magbubuking. Alam niyo naman ho, naging kongresista po siya. At noong 19 Congress, kaya't alam na alam niya yung mga nangyari dyan po sa una, pangalawa at pangatlong impeachment na hindi po itinuloy, no? At hindi po naipursige ng House of Representatives. Kaya humihingi po ng impormasyon ang Korte Suprema. Di ba? Pinasasagot po ito pong mga kongresista, yung sa kabuuan, yung Kamara, at ang maging Senado. So ang Senado ay sabi po ni Senator Marcoleta, tama po yung sagot. Pero dito ho sa House of Representatives ay kapag mali po ang naging tugon, kasi marami po na hiningi impormasyon, yung tatlo ho. Doon lang ho tututok sa tatlong ano ba nangyari sa tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara. Doon lang daw magkakagulo na. O magkakalintik na ho, talagang matindi ho mangyari. Ito, pakinggan ho natin. At alam nyo, ito hong si Senator Marcoleta, kompleto raw po siya ng mga dokumento at impormasyon kung ano talaga yung tunay nangyari. So kapag mali po ang isinumete na impormasyon sa Korte Suprema, nako, baka makontempt po itong mga kongresista. Pakinggan ho natin. Ito pong si Senator Marcoleta. Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado Oo. Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifest that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 Wala nang kinalaman ng ano dito Puro sa House. Status of the first 3 complaints, walang kinalaman ng Senado rito. Wala po kami, tama yung sagot ng Senado Wala po kaming nalalaman kasi hinihingi po nyo sa amin. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Ayun na. At wala rin naibigay. Ito pa paano mo sasabihin? Ano ang status ng tatlong complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito. Yung naunang tatlong tinutukol niya saan Bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, mayroong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po. Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only one impeachment proceedings per year. Sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings na hindi mo ginalaw dahil tinulugan mo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings, hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung 4th, sa inakala mo, napapayagan. Kaya pinalo mo ng February 5. Dito magkakaalam. Dito pa lang sa letter A magkakaalam. May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, nandun na ako sa Senate by, di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong tatlo? Hindi ko muna sasabihin yun, secret. Naku. Diba? Gusto? Naku. Ayaw nyo sabihin kung ano yung estado, ako magsasabi kung ano yung estado. Diba? Yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman Hawak mo naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. At ang mabigat dyan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila Under oath ito. Ano yan, kapag hindi nyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Nakukontempt ka. Contempt yan, may kulong mo yan. Senator Judge ako, di ba? Kung matutuloy. Kung matutuloy. Hindi, pero teka lang, Sen. Meron... Di ba kanina? Bakit ako rito, yung isang marami reporter dito. Yung puro impeachment. Sabi ko, teka muna. Anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Alam niyo, Sen, Okay, so yun po ang pahayag at tila pagbabanta ni Senator Marcoleta na kapag hindi po nagsabi ng katotohanan ang House of Representatives sa hinihinging impormasyon ng Supreme Court, nako, siya ho ang magbubuko. Siya po ang magbubuking. Kasi may hawak po siyang dokumento. Noong 19 Congress, congressman ho itong si Senator Marcoleta. Kaya nung inumpisahan po yan at
Di ba? December 2, yung unang impeachment, pinatulog. December 5. Tapos, December 19. Tapos, yung iniakyat yung pangapat ay February 5 na po, mga kababayan. So, yun ho talagang, yung tatlo, nauna. Kasi iniingi po ng Supreme Court Ang sabi, ano ba ang estado nito? At humingi ng impormasyon dahil sa may nakapending na 2 petisyon diyan po sa Supreme Court na kung saan ay inireklamo po ang mababang kapulungan ng Kongreso ng kampo ni VP Sara Duterte na lumalabag sa 1-year bar rule. Ibig sabihin ay dapat isang beses lang ho sa kada taon ang na maharap sa isang complaint ang impeachable officer katulad po ni VP Sara Duterte. So sabi po ni Senator Marcoleta, kumpleto ako sa dokumento niyan. Ngayon, hindi niya ko sinabi sa kanyang programa, Senate 25, secret daw muna. So, bibiglain niya. So, supresahin niya itong mga kongresista. Kasi, alam niyo, yan din po hinihingi ng Senado sa House of Representatives. Ano ba yung nangyari? Di po ba dyan sa 3 naunang impeachment? Bakit pinatulog o sadyang pinatulog? So, yun lang po, mga kababayan. So, magkakaalaman. Grabe ho. Pero may pasubali ho si Senator Marcoleta. Yan po ay kung matutuloy ito hong impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Mukhang nauulanigan natin ito kay Senator Marcoleta, mukhang hindi po matutuloy. At 'di ba kasi sa pag-aranggada pa lang ho sa unang araw ng regular session kasi bali magiging 29 kasi yung July 28, yung araw po ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Sa umaga ay formal na po sila mag-i-elect kung sino po ang Senate President. Tapos, pagkatapos niyan, wala ho. Suspend na muna yung session dahil sa hapon ay pupunta ho sila 4:00 ng hapon dyan po sa Batasan Complex para sa sona ho ng Pangulo. So, maaaring darating ho yan dyan po sa Batasan Complex ng 1:00, 2:00. Mauna na po sila ro, pepesto. Di ba? Ganun ho mangyari. Pero ang bakbakan ho talaga ay 29. Yung second day ng regular session ng 20th Congress. At doon nga, sabi nga ho ni Senator Bato de la Rosa, agad doon siyang magmomosyon at aalamin may jurisdiction ba ang 20th Congress dito po sa impeachment complaint na ito na iniwan na nakabitin ng 19th Congress. Ayun. So magdidebate ho dyan at siyempre alam naman natin ang kalakaran dyan po sa Senado, simple majority kapag 13 ang sinabi na wala ang jurisdiction. Ang 20th Congress, tapos na po. Wala na. Wala na ho sila magagawa. Di punta ho sila sa Supreme Court at nga sa mga naunang pahayag ng House of Representatives, kapag nangyaring ganyan, pupunta po sila sa Supreme Court. Pero, dito ho, meron na pong mga hinihinging katanungan ang Korte Suprema sa mababang kapulungan at siguro ito, pagtuunan po nila ng pansin dahil sa kahit na, halimbawa, baka hindi man i-dismiss halimbawa lang, hindi i-dismiss ng impeachment court ito hong impeachment trial, baka naman Korte Suprema magsabi, hindi, lumabag kayo sa 1-year bar rule. Dahil sa informasyon, pwedeng ganun ho mangyari. So marami ang mga option na pwedeng mangyari dito po sa impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. So yun lang ho. At medyo minalas ang House of Representatives o yung Kamara de Representante dahil sa meron po silang dating kasamahan na kumpleto rin po ang dokumento at alam po yung talagang tunay na kalagayan, katotohanan, diyan po sa impeachment na yan. Congressman Marcoleta, di ba? Sa 19th Congress, Congressman ho yan ngayon, naging senador. Nako, patay kang bata ka. So, alamin na natin, sabi niya, secret lang muna. Pero kumpleto ako ng dokumento at alam ko yan. At kapag mali po ang kanilang sinabi, nako, delikado, baka makontempt itong mga kongresista. Kasi patutunayan yan, nasa sa Supreme Court, nako, nagsisinungaling yan. Ito ang totoo. Dahil sa miyembro ako ng Kamara ng 19th Congress. Ayun, so nagkakaalaman ho, mga kababayan.